Magandang araw po. Ako po si Father Eric Adeviso. Nandito po tayo sa programa nating Kamang Gagawa. Maganda po ang tatalakayin natin ngayong araw na ito sapagkat ito po ay tungkol sa minimum wage. Ito po yung talagang mainit na topic na hanggang ngayon ay tinatalakay. At sabihin po natin na hanggang ngayon ay patuloy pa rin pinag-uusapan sapagkat naglabas po ang pamahalaan ng bagong wage order. Mapalad po tayo ngayong araw na ito sapagkat meron po tayong mga dalawang pangunahin na guest na dalubhasa sa usaping paggawa at dalubhasa sa usapin ng minimum wage. Gusto ko pong ipakilala sa inyo ang mga panauhin po natin. Una, si Julius Kengdit po, Assistant Vice President, Federation of Pre-Workers, FFW. Yung sa kaliwa ko po ay si Lodi D. Guzman, ang Pangulo po ng Bukluran ng Manggagawang Pilipino, BMP. Magandang araw sa inyong dalawa. Magandang araw din. Magandang araw po, Padre. At ikinasasaya namin na kayo ay maging guest namin sa Kamang Gagawa. No? Pag-usapan natin tong topic na ito na minimum wage. Alam ko, mga dalubhasa na kayo dito no? Pero hanggang ngayon, pinag-uusapan pa rin, no? At yan pa rin yung pinaglalaban ng pangkaraniwang manggagawa. Pwede niyo bang ikwento sa akin, ano ba yung kasaysayan nitong minimum wage na ito, Lodi? Ano ba? Mahabang panahon ito na ipinilagay sa ating labor code dahil gusto ng gobyerno natin na magkaroon ng batayan o pantay na sahod na tatanggapin yung ating mga manggagawa na dapat ay sasapat dun sa kanilang pang-araw-araw na pangailangan. Sa pagkain, sa lahat-lahat. At ngayon, ang umabot na nga ito sa 446 ngayon. Dahil dun sa binabanggit nyong naging dagdag na 30 pesos, pero yung kalahati pala binigay. Dati ito ay nationwide, lagi, noon. Panahon pa yata nito nila Mitra, Congressman Mitra. Pero later on, noong 1989, ay ginawa itong ang minimum wage ay per region. Per region. Sa madaling salita, Lodi, kung halimbawa ako'y nakatira sa Cavite, iba yung minimum wage. Iba. Kahit nasa Cainta ka lang. At Metro Manila, magkaiba yung tatanggaping sahod. May malaking diferensya na kaagad. Bagamat may halos, kung doon ka bibili sa isang department store dyan sa may Cainta, halos pareho lang ang presyo. Pareho ang presyo. Pero malaki ang diferensya sa sahod. At yan nagsimula noong 1989 after na ma-approve yung Herrera Law. Ayan. Kaya naging regionalize yung sahod. Nag-iba't iba mula dun sa dating pantay-pantayan sa buong Pilipinas. Julius, sa tingin mo ba itong minimum wage natin na ito, sinasabi ni Lodi na hindi pare-pareho, nakakatulong ba ito sa pangkaraniwang Pilipinong manggagawa? Yung talagang ni-regionalize yung minimum wage. Una po, Padre, salamat po sa pagtawag sa akin bilang dalubhasa. Pero sa totoo po ay ako'y patuloy pang nag-aaral. So, maganda po yung inyong tanong sapagkat pupuntahan po natin tuloy ang kasaysayan kung bakit kinakailangan magtayo ng mga tinatawag na Regional Tripartite Wages and Productivity Boards na sa pinaikling tawag ay Wage Board. No? Kaya po ito isinagawa ng pamahalaan noon, kaya ito isinabatas sa layuning gusto nilang magkaroon ng dagdag na investors, lalo na mula sa ibang bansa. At sa kanilang pananaw, kapag pinalawak mo ang mga industriya sa labas ng Maynila, mas maraming mabibigyan ng trabaho. However, ang kanila pong sinasabi, makapang-aakit ka lamang ng mga bagong investors kung bababaan mo ang pasahod sa mga manggagawa. At ito po mismo ang dahilan kung bakit sa halip na meron tayong national minimum wage, nagkaroon po ng iba't ibang mga wage rates sa mga probinsya, sadyang pinababa upang makaakit ng mga tinatawag na foreign investors. So sa madaling salita, kung merong mga investors na dadating dito sa Pilipinas at napunta sa Cavite, napunta sa kung saan Batangas, no, may trabaho nga pero mababa yung sahod. Totoo yun. At yun ang tama yung sinabi ni Julius na gusto ng gobyernong scattered
yung industriya, ang mga pabrika, mga kumpanya na hindi na lamang nakakonsentrate sa Metro Manila, kundi encourage sila na pumunta sa probinsya. Pero yun nga yung problema ngayon. Parang ang tinamaan dito sa ganitong programa ay yung mga manggagawa. Parang binargain yung dapat sahuri ng mga manggagawa. Na fix yan dahil sa presyo ng bilihin, hindi naman nagkakalayo sa probinsya at saka sa Metro Manila, pero binababa yung sahod ng mga manggagawa. Ito'y isang patakarang nagbigay ng pabor doon sa mga negosyante. Sa kapitalista. Pero sa ang na-deprive naman sa kabilang banda ay yung sahod na dapat tanggapin ng mga manggagawa natin na kailangan dahil sa napakataas. Kasi hindi mapigil naman yung pagtaas ng presyo ng bilihin. Control yung sahod ng mga manggagawa, pero yung presyo ng bilihin ay liberalize o hindi control, kaya hindi balanse. Sa madaling salita, hindi nagtutugma. Hindi nagtutugma. Kung halimbawa yung sa bibiling kong bayong, doon ilalamang kong pagkain dun sa bayong, hindi nagtutugma dun sa aking sahod. Tama kayo. Malayong malayo. Ngayon nga, sa minimum wage natin na 446, malayo yan dun sa halaga na dapat tanggapin o bilhin ng mga manggagawa na halos 1,000 na para matugunan yung kanyang pang-araw-araw na pangailangan. Kaya control yung sahod, pero yung presyo ng bilihin ay hindi control. Kaya lugi yung ating mga workers. Sa simpleng salita po let's take the case of malls, no? Naglipa na po ang mga malls dito. Samantalang ang sahod ay iba-iba, ang mga presyo ng mga bilihin sa malls ay pare-pareho nationwide. So dun lang po ay luging-lugi na ang manggagawa sa ganitong kalakaran. Meron ako nung gustong itanong, Julius, may advantage ba itong Regional Wage Board? At ano yung advantage, ano yung disadvantage? Kung may nakikita kayong dalawa, ano yung advantage? Well, ang nakikita ko pong advantage kung meron man ay nakatuon lamang sa mga nagnenegosyo, sa mga kapitalista. No? Bakit? Katulad po halimbawa ng mga ibang negosyo na dating nakabase dito sa Maynila, mataas ang kanilang cost of production dito, kaya sila lumipat sa probinsya. No? So, nakamura po sila ng malaki sa kanilang pagpapasahod. No? Kaya po yung nakikita namin pinakamalaking bentahe na meron sila. Pero, may bentahe ba sa manggagawa? Wala po akong nakikitang bentahe para sa mga manggagawa. Parang kuha yan parang ang purpose talaga, objective na wage rationalization. Sa halos 20 taon na, hindi na rationalize. Problema pa rin ng mga manggagawa yung sahod. At kaya nga, kahit na naibigay na yung dagdag na sahod na 30 pesos, ngayon ay pinag-uusapan pa rin, mainit pa rin, dahil nga kulang na kulang. Hindi na tugunan nung batas na yon yung tamang sahod na dapat ay tanggapin ng mga manggagawa. Bagkos, naka-deprive o nalugi yung ating workers, at sa kabilang banda, talaga namang tuwang-tuwa yung mga kapitalista dahil pabor sa kanila yun Dagdag ko lang po, Father. Kung babalikan natin yung desisyon na 30 pesos, ito po'y para sa Kamaynilaan lamang. So, hindi ibig sabihin, sa hindi Cavite, nationwide. hindi Lumhang kasama maliit sa- po ang mga natatanggap na dagdag na sahod sa ibang rehiyon. Historically, sa Kamaynilaan lang po pinakamalaki, 30 pesos. May mga rehiyon na 5 piso, 2 piso lamang ang nadadagdag sa sahod. So, kung sa salitang, sa linggo ng kalye at sa palengke, pwedeng sabihin natin, binabarat ito. Ayan, exactly Binabarat. sa kayo, Padre, dyan. Parang, ang tawag nga namin ng mga manggagawa doon huwag lang di masabing di nagbigay. Oo. Kaya, pero bukod pa doon, yung sa dagdag na sahod na ibinigay dito, hindi eksaktong lahat ng mga manggagawa ay makakatanggap nung 30 pesos na yan. Oo. Kasi ang daming exemption. Ano yung mga exemption na ito? Pagka yung negosyante daw ay facing losses, ay exempted yan. Nalulugi, Oo. ganyan. Oo. Tapos yung mga manggagawang mga nasa kumpanya na ang bilang nila ay 10 and below. Kasi may batas na BAM-below, yung barangay Micro-business enterprise. na exempted yung mga manggagawa doon na bigyan ng minimum wage. Kaya parang may kabalintunan dahil yun yung mga manggagawa na nangangailangan talaga ng kita dahil mababa ang sahod pero hindi sila ang binibigyan ng dagdag na sahod. Exempted sila. At malaki ang porsyento niyan, Padre, dahil
I think nasa 90% ng mga establishment natin sa Pilipinas Exempted. ay exempted na kung nagko-comprise yan. Mga Parang nabigla siguro yata. na 40% ng ating labor Parang force nakakabigla yan, ay Jordi. hindi nakasali agad doon. Hindi na agad kasali kasi nga malaking bilang ng ating mga manggagawa ay nasa maliliit na mga establishmento. Pansamantala tayong titigil dito sa napakainit na talakayang ito. Magbabalik po kami. Gusto ko magtanong sa amo ko kung bakit kulang ang sweldo ko. Kaya lang, baka tanggalin ako. Ano kaya ang pwede kong gawin? Magandang araw po. Nagbabalik po tayo dito sa ating programang Kamang Gagawa. Nabitin po tayo kanina dahil sa talakayang minimum wage. No? Pinag-usapan po natin exemption sa minimum wage. Pero bago po natin sagutin yung mga tanong ng ating mga kababayan, babalik po tayo dun sa talakayang exemption. No? Julius, baka pwede mong ipaliwanag ulit yung exemption. Medyo naguluhan ako. Babalikan ko muna yung pangalan ng batas na nagtakda ng Regional Wage Boards. Kung tawagin ito ay yung Wage Rationalization Act. Ang nakakatawa dito, sa halip na i-rationalize niya yung wages, lalo niyang pinagulo. Dahil ang So, parang nalito. Yes, no? Ang assumption po kasi natin, kung may regional wage boards, meron ka ng iisang minimum wage sa bawat rehiyon. Pero ang sa totoo po ay daan-daan po ang tinatawag na tipo ng minimum wage na meron. Sa buong Pilipinas. Opo. Bakit? No? Kasi dapat po ang general classification lang sana nung una ay wages for agricultural and non-agricultural workers. No? However, especially in regions na meron pong tinatawag na special economic zones, nagkaroon po ng mga karagdagang tipo ng mga sahod. So in itself, ito na po yung nagdidikta ng ilang mga exemptions, no? Dahil kahit meron kang dineklara na supposedly common na halaga, may mga specific types of jobs or occupations na pag nasa loob ng na special economic zones ay iba-iba ang mga rates, no? Maliban po doon, of course, meron po tayong mga tipo ng mga gagawa na kung tawagan ay pakyaw. No, hindi po yung boksingerong si Manny, ano? Boksingero, dahil Okay. napakayaman niya na, di ba? Opo, pero yung pakyawan ba, yung tipong define yung trabaho ang gagawin mo, diba? Isang bahay. Oo. So, mag-usap na lang kayo sa isang presyo, bahala ka na kung kailan mo ito matatapos, no? So, ito pong pakyaw, technically, hindi rin siya sakop nitong minimum wage na ito, dahil ang kasunduan naman kung for a fixed period of time, kailan mo matatapos yung trabahong dapat mong gagawin. Isa pa pong tampok na exception sa regional wage boards, no, at tinatakda po ito sa batas ay ang mga domestic workers. No, sa mga wage orders po na tinatawag na nilalabas ng mga wage boards, explicitly sinasabi hindi saklaw nito ang domestic workers. At yun po, ang dagdag na lang din siguro doon yung dalawang mahalagang bagay na nabanggit ni Lodi kanina. Una, companies can apply for exemptions. Una, they could declare na sila'y nalulugi. Kaugnay nun, pwede nilang deklarang sila'y malulugi. So, Malulugi pala. kahit imminent pala yung pagkakalugi mo, pwede mong i-claim yon. At kung merong, halimbawa, may financial crisis sa Asia o sa buong daigdig, kahit di ka direktang apektado, pwede mo rin gamitin yon. Kung ang iyong lugar ay tinamaan ng isang trahedya, sabihin natin, nagkaroon ng baha, nagkaroon ng lindol, at nawasak ang ilang mga gusali sa loob ng munisipyo, pwede rin itong gamitin for the exemptions. And of course, yung tinatawag na barangay micro-business enterprises, no, yung mga tipo po ng negosyo na less than 3 million ang kapital, at ang rehistrong ginawa niya ay sa loob ng barangay, sila po inherently ay meron ng exemptions. Tapos yung sinasabi natin kanina na 8 lang, 7, di ba? 7 lang yung manggagawa. Opo, less than exempted 10. din yun. Less than 10. At But they have to apply. They still have to apply for exemptions Okay. sa regional office po ng Department of Labor and Employment. Meron akong gustong itanong ngayon, no? Yung itong regional Yodi na regional wage board, paano nila dinidetermina yung minimum wage at pagkatapos
Kasama ba yung manggagawa dyan? Kasi yun yung mahalaga, yung kasama yung manggagawa eh. Kasama sila pero sa bilang parang kung tatlo yan mayroong management, may sa gobyerno, may sa workers. Kaya pag nag-join yung dalawa, na usually yan ang nangyayari, talo na yung manggagawa. Sila yung nagpipix niyan. Tapos ang kailang marami, may 10 silang criteria para pagbatayan ng pagtatakda ng minimum wage. Yung program para sa development, yung economic situation, yung needs ng workers, marami. Pero lahat halos yan, based sa karanasan namin, nagbo-boil down lang yan dun sa capacity to pay. Yung pang-walo yata, yung pang-walong sa criteria, yung basis. Yung capacity to pay ng management. Doon lang halos ito lang ang aming kaya Parang ganon. Nang hindi naman tinatanong, ano ang capacity to buy Nung ng manggagawa. mga manggagawa. Oo. Kaya doon lagi talo yung mga yung workers natin na ang batayan lagi ay capacity to pay. Ang problema, wala namang kapitalista na nagsasabing siya nasa magandang kondisyon, lagi nalulugi, kaya ito lang ang aming capacity to pay. Even sila lusyutan, sila kuan, laging na may kapasidad, hindi naman nagbibigay ng sobra doon. Ano? Kaya pangit yung ganong batayan na pinagbabatayan ng pagbibigay ng minimum wage. Ang tingin namin, dapat yung kung ano yung living wage. Dapat kung ano yung sahod na makabubuhay, dapat ganyan ang minimum wage. So parang sa simbahan, naalala ko yung Laborem Exercense. Sabi ng ating nasirang Santo Papa, yung si Beato John Paul II, sabi niya gano'n, kailangan mabuhay yung isang manggagawa sa isang family living wage. Ngayon, pasukin natin to. Ano ba para sa inyo yung living wage para sa mga Pilipino? Hindi na kami magsasabi ko sa punto de vista ng mga manggagawa, kundi sa punto de vista ng gobyerno. Siya mismo ang nagsasabi, through NEDA, na nasa 1,000 na yung dapat sahurin ng mga manggagawa ngayon na may 4 na anak, 6, family of 6. Dahil doon sa taas ng presyo ng bilihin, taas ng presyo ng kuryente, tubig, lahat-lahat, eskwela, ospital, at kung magkakaroon pa ng mga saving, kasi dapat may mga 10% ng kanyang kita, savings yan dapat nasa 1,000 pesos na. Kaya napakalayo nung 400 kasi sinasabi nga ng mga negosyante, ito yung kanilang capacity to pay lang. Itong malulugi na kami pag ititiraas pa namin. Ang problema dyan, para bang ang tingin nila sa workers ay gastos Para bang ang workers ay ayaw nilang bigyan dahil parang gastos. Hindi nila tingnan na yung workers natin ngayon, yan ang naglilikha ng yaman. Ang pinanggagalingan ng anumang yamang dito sa loob ng pabrika, sa loob ng Pilipinas, ay resulta ng pagkatrabaho ng mga manggagawa. Kaya dapat hindi tingnan gastos, kundi ito nga ay ito yung yaman. Ito Yaman yung natin. labor force ng mga manggagawa ang nag-create ng wealth ng isang bansa. Kaya po naalala ko nga si Beato Juan Paulo Ikalawa binabanggit din niya, 'di ba, na ang labor ay hindi commodity, no? Na dapat sa proseso ng production, wag mong titignan na ang labor ay parang raw material, na ang labor ay parang isang pamamaraan lang para magawa mo ang gusto mong gawing produkto. Ang labor, ang manggagawa ay tao. No, we are human, no? And of all the resources na meron ng isang kumpanya, ang pinakamahalaga diyan ay ang tao. Tsaka sabi niya, ang manggagawa ay may dignidad. At dun sa Laborem Exercise, sabi niya, yung ideal, dapat yung babae hindi nagtatrabaho, yung lalaki lang nagtatrabaho, kung ito ay living family wage. Balikan po natin yung tanong ng kababayan natin, no? May parusa ba dun sa paglabag sa hindi pagbayad sa minimum wage? Meron pa, Andre, dahil klarong batas ito Kaya ang sino mang hindi sumunod ng mga negosyante sa pagbibigay ng tamang minimum wage, lalo na kung hindi naman siya kasama doon sa mga exempted, ay may kaukulang kaparusahan sa kanila. Kaya lang, ay hindi ito parang makukulong na tulad ng mga walang kulong. Walang kulong. Ang ginagawa lang diyan talaga inoobliga yung management na ipatupad. At kung yan ay hindi niya nagawa sa mahabang panahon, sa mahabang panahon na umiiral yung minimum wage, ay inire-retroactive yan.
ng inuobliga yung management na bayaran yung kanyang mga magagawa ng buo dun sa mula nung hindi niya ipinatupad yung batas tungkol sa minimum wage o kung yung huling minimum wage ay sinabatas, hindi niya pinatupad, ayun, particular na yun ay dapat niyang bayaran ng buo. Pero walang walang kulong. Police O, power. walang Ang ano po, kulong. ang mahalaga po kasi kahit naman sa anong klaseng kasalanan, dapat may magsumbong. So yun yung unang hakbang. Kinakailangan may magsumbong sa regional office ng Department of Labor and Employment, sa Bureau of Working Conditions ng DOLE, na ang isang kumpanya ay hindi sumusunod sa minimum wage. So kapag ka po may nagsumbong, magkakaroon ng tinatawag na proseso ng inspection. At doon po alamin kung talagang hindi nga nagbibigay ng tamang sahod ang isang kumpanya. Kung mapapatunayan na hindi niya ginagawa ito, siya po, tulad ng sinabi ni Leody kanina, ay uubligahin, bibigyan ng pagkakataon na ipatupad ng tama ang kanyang minimum wage para sa kanyang mga manggagawa. Ngayon, sa kabila ng pagkakataon ito, halimbawa, na binigay na sa kanya yung pagkakataon, hindi pa rin niya ginawang magbigay ng tamang sahod, may kapangyarihan po ang DOLE na ipasara yung kumpanya. Pero may napapasara naman. Meron naman siguro, no? Pero wala pa tayo sa listahan. Pero dagdag ko doon sa kanyang yung sa pagsusumbong, ang problema natin ay maraming mga manggagawa natin talaga na yung kaalaman sa batas ng paggawa ay kapos, no? At ang problema, yung Department of Labor ay kapos din yung kailang mga inspektor. Kaya umiiral talaga yung malawakang di pagsunod ng mga kapitalista. Kaya dapat siguro sa ating mga manggagawa ay tanungin, imbestigahan nyo yung inyong mga kumpanya kung ito ba ay lumalabag o hindi. Magtanong-tanong kayo sa mga kakilala nyo sa taga-Department of Labor o yung mga labor leader na katabi ng inyong pabrika na maimbestigahan, makita yung kung sumusunod lumalabag talaga. o hindi yung management. At pagka natuklas ang lumalabag, ay dapat magkaroon ng klaro, detalyadong pagsusumbong sa Department of Labor. Kaya actually, ang pinakamainam kung kakayanin ng mga manggagawa na magtatag ng kanilang union. No? Dahil kapag sila po ay may union, magagarantihan nila ang kanilang mga karapatan. Ngayon, parang naglaro sa isip ko na usapin lang ba ito ng pera? Pero bago niya sagutin niya na, magbabalik tayo. Magandang araw po ulit. Nagbabalik tayo sa ating programang Kamang Gagawa. Meron po tayong nabitin na tanong. Ang tanong po natin, usapin lang ba ito ng pera, Julius at Leody? Pakisagot naman. Padre, practically, gano'n na nga, usapin ng pera dahil ang ating pamahalaan ay nagtakda ng eksaktong halaga ng minimum wage sa dapat sahurin ng mga manggagawa. Kaya pag ito'y hindi pinatupad ng management, may violation siyang haharapin doon. Merong pagkaparusahan siyang haharapin doon. Kaya tama kayo, ito'y mas usapin lang ng pera. Para pong by default kasi ang usapin natin ay sahod. So sahod, minimum wage basically ay pera. So paano natin mapapanagot ang mga employer na hindi nagbibigay ng tamang pasahod, sila'y pilitin na magbigay ng tamang pasahod sa kanilang mga manggagawa. No, however, ang ating pong limitasyon sa ngayon kung ano yung pinoprovide ng batas, no. So, ang maximum na pwede niyang gawin ay una, tulungan ang mga employer, quote-unquote, tulungan ang mga employer na magbigay ng tamang pasahod sa kanyang manggagawa. Pero yung pong usapin ng karampatang parusa ay hindi po talaga nasasagot pa ng batas, no. Dahil kung sabihin natin after the first offense, the warning, ay hindi pa rin niya ibinigay ang minimum wage, ang kasunod na talaga niyan ay pagsasara ng kanyang enterprise, pagsasara ng kanyang negosyo. So, doon po naglalaro siguro yung isipan ng gobyerno. So, as of now, what the law provides is talagang pera-pera lang. Dahil lang extremes, under extreme circumstances, tsaka lang po mapapasara ang isang pagawaan. Sa inyong karanasan, meron bang, bilang mga manggagawa, meron bang napasara na mga establishment o kumpanya dahil hindi sila nagpasahod ng tamang pasahod? Parang wala pa akong natatandaan na ipinasara.
sa usaping ibang bagay, ano. Pero dito sa Minimum wage. parang wala akong recall na kumpanya na naipasara dahil sa di pagsunod. Kasi kaya naman talaga ng management na sumunod. Kasi maliit ang halaga ng sahod na kung kukwentahin ang sa buong gastos ng mga negosyante. Hindi siya yung kumakain ng malaking gastos ng kumpanya. Mas malaki pa nga ang gastos sila sa kuryente. At ang totoong dahilan, hindi workers hindi yung sahod ng workers ang nagpapahirap sa isang kumpanya. Ang nagpapahirap sa isang kumpanya ay yung kapwa rin niya, mga negosyante na nagbebenta sa kanya ng mahal na halaga ng kanyang pangangailangan. Tools, tubig, kuryente, raw materials, na binibentahan siya ng kanyang kapwa kapitalista, hindi yung manggagawa. Kung meron man siyang dapat sisihin, ito yung kapwa niya kapitalista nagsasamantala sa kanya. Hindi Parang napakainit mo na, Kalyodi. Tsaka sa totoo lang po, no, kung ang isang empresa, ang isang enterprise ay talaga namang nalulugi, siya ay unang-unang magpapasara ng kanyang sariling pagawaan, no? Kasi kung talagang hindi kumikita, what's the use na siya ay magpapatuloy pa, no, sa kanyang operasyon. So, hindi totoo yun na hindi niya kayang ibigay yung tamang sahod para sa kanyang mga manggagawa. Wala lang siyang kagustuhan na ibahagi yung nararapat talaga sa kanyang mga manggagawa. So, dagdag ko, Padre. Kung yung isang kumpanya talaga ay walang kapasidad na magbigay ng tamang sahod sa mga manggagawa, huwag na siya magpatuloy magnegosyo na mabubuhay lang pala siya dahil yung dapat sa workers na ibigay, yung dapat ibigay sa mga manggagawa ay hindi niya ibibigay at gagawin niyang kita para mabuhay. Mali, di ba? Dapat kung wala siyang kapasidad na huwag na siya magnegosyo. Na magbigay ng tama sa sahod, ng sahod ng mga manggagawa, huwag naman siya manatiling buhay dahil yung para sa mga manggagawa ay kinukuha niya. Hindi niya binibigay at ginagawa niyang tubo. Parang Parang pang-aalipin yan, pang-aalipin. Parang naisip ko, itama niyo ko, no? Naisip ko, walang napaparusahang mga management, kapitalista, pero maraming namamatay na manggagawa sa gutom, maraming nakukulong ng manggagawa, maraming nawawalang manggagawa. Pakisagot nyo nga yan. Tama ba yun? Tama yun, Padre, dahil realidad yan realidad. Dahil yung ating batas talagang mas nasa proteksyon ng mga negosyo Nasa proteksyon ng mga kapitalista dahil yung ating gobyerno, yung ating mga nasa opisyal ng pamahalaan, o yung program mismo ng ating pamahalaan mula noon hanggang ngayon sa kay Pangulong Noynoy Aquino, naka-framework na paunlarin ang negosyo dahil ang pag-unlad ng negosyo ay uunlad din daw ang mga manggagawa, magkakatrabaho daw. Pero hindi totoo. Hindi totoo na pag umunlad ang kumpanya, ay uunlad ang mga manggagawa. Marami ng kumpanya ang nag-unladan. Sila Lusiotan, sila Henry C. nag-unladan. Pero kung kailan umunlad, saka naman naging mapagsamantala sa mga manggagawa. Noon, si Lusiotan, nung hindi pa siya bilyonaryo, nagbibigay ng tamang sahod, kumikilala sa Union. Ngayong maging bilyonaryo na, tinatanggal yung mga regular na mga manggagawa, ginagawang kontraktual. Kaya hindi totoo na pag umunlad ang kumpanya, pag umunlad ang negosyo, kapag umunlad ang mga kapitalista, ay uunlad ang mga manggagawa. Malayo na ang inabot ng mga kapitalista, pero yung mga manggagawa, mas humirap ang buhay. Sa ilalim pa rin. Dagdag ko lang din po, Padre, hindi po sahod lang ang kailangan ng mga manggagawa. Dahil kung sahod lang talaga ang kailangan manggagawa, siguro wala na ring reklamo yung mga call center agents natin na kung kukumpara sa ibang mga trabaho ay tumatanggap ng mas malaking sahod. So ano po ibig ko sabihin? Nandyan din yung usapin ng kondisyon sa paggawa. Dapat makatao ang kondisyon sa paggawa, dapat ikaw ay ligtas sa iyong paggawa, dapat malusog yung environment sa loob ng iyong paggawa, at ultimo yung stress. Dapat walang stress sa loob ng paggawa, nang sa gayon ay habang ginagawa mo yung trabaho mo, you become productive, as a human being, meron ka ring fulfillment. No? So, babalik po ako sa sinabi nyo kanina, dignidad. At yung dignidad, hindi lang sa sahod na susukat. So, ang usapin pa rin dito yung dignidad, sapagkat yung dignidad ay binigay sa atin ng Diyos. Amen. Bago tayo magtapos, humingi ako ng mensahe sa inyong dalawa. Sa akin siguro yung hindi ko sasabihin ko sana ay naputol, pero tingin ko Padre, dapat yung pagtrato sa mga manggagawa
ay hindi itratong parang tools, parang na gastos. Dapat tingnan sila'y tao, may dugo at laman, na dapat na may dignidad. Dapat diyan ang framework ng ating pag-ibigay ng sahod sa ating mga manggagawa. Dapat hindi dun sa framework na para bang siya ay kasangkapan at gastos. Tingin ko pagka ganun ang trato, matutugunan ng gobyerno ito, ng ating mga kapitalista, yung tamang pasahod, yung living wage ay mapag-uusapan at magagawa ng paraan. Mapagtutulungan ng kapitalista at ng gobyerno paano ipoprovide ito sa mga manggagawa. Hindi dun sa magkakasya na lamang yung kapitalista at gobyerno na payagang capacity to pay. Yung capacity to pay namang yun ay naka-framework na ang laging sinasalang-alang ay yung tubo nila. Yung tubo na huwag mabawasan yung tubo. Kaya maliit hanggang sa ngayon ang sinasahod ng mga manggagawa. Malaki ang pangailangan, sabi ng gobyerno, dahil sa taas ng presyo ng bilhin, 1,000 pero 446 pa rin lang. Wala pa sa halos kalahati yung kanyang sinasahod. Salamat, Judy. Julius, mensahe sa mga kababayan natin manggagawa. Sa mga kamanggagawa, no? Bagamat meron po tayong tinatawag na regional wage boards na nagtatakda ng minimum na pasahod ng ating mga manggagawa, sa tingin ko po sa kalakhan ay nasa kamay pa rin nating mga manggagawa kung paano natin makukuha yung wastong pasahod. No? At ito po ay ating matatanggap, ating makukuha kung bilang mga manggagawa sa isang pagawaan ay magtatatag tayo ng ating mga unyon. Ang mga unyon ay isang kolektibong gawain ng mga manggagawa sa isang pagawaan upang maipangalandakan ng kanilang karapatan. Kasama na dito yung tinatawag na sama-samang pakikipagtawaran o collective bargaining. Sa collective bargaining, pwedeng makausap ng maayos ng mga manggagawa ang employer, no? Nang sa gayon ay yung wasto at talagang nakakayanan at napag-usapang halaga ng sahod ay pwedeng makuha at matanggap ng mga manggagawa. No? Kung kaya't inanyayahan ko po ang ating mga kamanggagawa, maaari po namin kayo matulungan sa pagtatatag ng mga unyon. Kayo po makipag-ugnayan sa Federation of Free Workers. Ang aming pong tanggapan ay nasa Taft Avenue sa Maynila. Maaari nyo po kaming tawagan sa 521-9435, Telefax 400-6656. Pwede nyo pong silipin yung aming website, www.ffw.org.ph. Salamat po. Kalyodi, baka meron kayong address. Katulad ni Julius, sa BMP, Bukluran ng Manggagawang Pilipino, tumawag lang sa number 434-2025. Maraming salamat sa inyong dalawa at natuto ako marahil maraming mga naliwanagan nating mga kababayang manggagawa. No? Sa bandang huli, kung susumahin natin lahat itong mga pinag-uusapan natin, hindi lang naman ito usapin ng pera usapin ito ng dignidad. At palagi kong sinasabi sa pagtuturo ko sa mga manggagawa, sa mga estudyante, no, yung dignidad, kapag tinapakan mo na yung dignidad ng manggagawa, tinapakan mo na yung mukha ng Diyos. Maraming salamat sa inyo, mga kapatid. Ako po si Father Eric Adeviso. Nagpapaalam po sa inyo, ang pakikipagkaisa sa manggagawa ay pakikiisa kay Kristo. Magandang araw po.